Kabilang sa mga lumagda sa inihaing motion for leave to intervene at petition in intervention sa Korte Suprema ang mga opisyal, miyembro at professional mula sa One Bangsamoro Movement o One Bangsa, VIPSD o Volunteers for Inday for President of Sustainable Development, DDS Sara All Confederation at Kilusang Pagbabago Pilipinas. Kasama rin sa mga intervenor ang mga abogado at mamamayan mula sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa. Inihain ang nasabing petisyon noong Abril 8 sa pamamagitan ng online filing. We, the intervenors in the Supreme Court case GR number E-05546 filed by Attorney Israelito Torion et al. And GR number E-05567 filed by no less than our very own Vice President Sara Duterte are here today to address the grave concerns regarding the actions of the House of Representatives Committee on Justice in the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Iginit ng mga intervenor na bilang mga mamamayan at nagbabayad ng buwis, may direktang interes sila sa kaso, lalo na kung maapektuhan ang mga provision ng Constitution kaugnay ng impeachment. Kinuwestiyon ng grupo ang naging proseso ng House Committee on Justice, kabilang ang paghawak at pag-refer ng mga impeachment complaint, pagdedeklara ng sufficiency sa forma, substansya at batayan at ang pag-issue ng malawak na subpoena. Ayon sa kanila, maaring nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pagdeklara na sapat ang mga reklamo sa kabila ng umano'y kakulangan sa ebidensya at malinaw na detalye. Tinuligsa rin nila ang umano'y pagdaraos ng mini trial sa Kamara na para sa kanila ay paglabag sa papel ng Senado bilang impeachment court. Kinuwestiyon din ang paggamit ng subpoena na tinatawag nilang fishing expedition upang maghanap pa ng ebidensyang dapat ay kasama na sa mismong reklamo. Ipinunto rin ng grupo ang umano'y hindi pantay na pagtrato sa kaso ni VP Duterte kumpara sa iba pang impeachment complaints, kabilang ang naunang reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kanila, indikasyon ito ng selektibong hustisya at posibleng pampolitikang pag-uusig. Ang aming paniniwala, ito ay isang political harassment. Ito ay taktika lamang para harangin, pigilan ang isang Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Hiniling ng grupo sa Korte Suprema na resolbahin ang mga isyong konstitusyonal at pigilan ang anumang proseso na maaring lumabag sa due process at sa prinsipyo ng separation of powers. Giit pa nila, ang impeachment ay dapat manatiling naayon sa konstitusyon at hindi magamit bilang kasangkapan sa politika. This is not about shielding anyone from accountability. This is about ensuring that accountability itself is exercised within the bounds of the Constitution. Because if the Constitution can be set aside in moments of political urgency and public sentiments, then it ceases to be the supreme law and becomes merely optional. That is why we intervened. As a citizen also, I have a direct and substantial interest to intervene. Because pag pinabayaan po natin ito, imagine that wala tayong interest sa current proceedings na nangyayari. What will happen sa constitutional design na meron tayo? What will happen sa constitutional framework na inihain ng mga framers of the Constitution? Sa bagong inihaing petisyon ng grupo, may bago rin umano silang ebidensya na wala sa naunang petisyon na inihain ni na Attorney Israelito Torion at ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga subpoena na inilabas ng House Committee on Justice na ayon sa kanila ay hindi pa naisama sa naunang petisyon. The subpoenas issued by the House of Justice Committee were attached in the petition in intervention. So those were not present in the petitions for certiorari filed by Attorney Torion.
Samantala, inaasa ng grupo na agad aksyonan ng Korte Suprema ang kanilang petition in intervention upang malinawan umano ang mga isyong konstitusyonal at matiyak na masusunod ang due process sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.